Nakaka-bless po pag may naririnig tayong mga boses dito na talagang hindi nahihiya na ipagsigawan kung gaanong kabuti ang Panginoon. I-grab mo yung opportunity every time na nagpe-praise and worship tayo dito. Huwag kang mahiyang itaas yung kamay mo sa harapan ng Panginoon. Pagtataas ng kamay, parang sinasabi mo, Lord, nalulunod na ako, kailangan kita, abutin mo po ang mga kamay ko. Lord, sinusuko ko po sa iyo lahat. Kaya tinataas ko po ang aking mga kamay. Wala po nakakahiya sa pagtataas ng kamay sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Kasama yan sa pagiging dedicated to God. Bible reading, pagbabasa ng salita ng Diyos. Brother, wala naman kasi akong Bible. Pero ang ganda ng cellphone mo. Download ka ng Shopee, download ka ng TikTok, Facebook, kung ano-ano pang mga apps. Na-try mo na bang mag-download ng Bible? Ang daming Bible sa mga downloading store. Yan, pwede kang mag-download. Kapag may pagmamahal, may paraan. Pag walang pagmamahal, maraming idadahilan. Kaya sabi ko nga kanina, nakaka-bless yung mga kabataan na minsan nagme-message sa akin, nagtatanong, Brother Ren, paano ba mag-devotion? Paano ba mag-soap method? Pag may mga kabataan na nagtatanong sa akin ng ganon, natutuwa ako. How much more yung nararamdaman ng Diyos? Yung tuwa na nararamdaman ng Panginoon. Kapag ang isang tao, meron siyang desire na talagang makapag-devotion, makapag-aral ng salita ng Diyos. Brother, ang lalim kasi ng Bible, ang lalim ng Tagalog, hindi ko maintindihan. Marami pong leaders dito. Pwede po kayong magtanong at magpatulong sa kanila. Meron tayong C2S. Doon mo i-open kapag meron kang mga katanungan patungkol sa Word of God. Or hingi ka talaga sa Panginoon, sa Holy Spirit ng wisdom, magugulat ka na lang yung mga dating hindi mo naiintindihan. Pag binasa mo ulit, ito pala yung ibig sabihin nito. Ba't nung unang binasa ko to, hindi ko naiintindihan? Ba't ngayon naiintindihan ko na? Kasi the Holy Spirit is giving you wisdom. Kasi nakikita niya yung desire mo na talagang matuto ng salita ng Diyos. Ang Diyos po natin hindi madamot pag nakikita niya yung desire ng ating mga puso. Sabi sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin, iibigin daw natin ng Panginoong Diyos ng ating buong puso. Ang buong puso ay 99.9%. Amen? May nag-amen? Hindi po buo ang 99.9%. Bakterya po 'yon. Germs po yun sa safeguard. Hindi po ganyan dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang buong puso ay 100%. Doon kayo mag-amen. Amen. Ayan, hindi po 99.9 ang pag-ibig sa Diyos. Brother, ba't 100%? Ang damot naman ni Lord. Paano yung pagmamahal ko kay sa boyfriend ko, sa girlfriend ko, sa asawa ko, anak ko, magulang ko, vice versa. Alam niyo po, na-realize ko dyan, pag inibig mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, doon mo lang talaga matututunang mahalin yung ibang mga tao ng genuine na pag-ibig. Hindi lang ibang tao, hindi lang mga loved ones mo, kahit kaaway mo. Pag may buong puso kang pag-ibig sa Panginoon, kahit kaaway mo, magagawa mong patawarin, magagawa mong mahalin. Kaya ang gusto ng Diyos, buong pusong pag-ibig sa Kanya. Buong pusong pag-ibig, kaluluwa, buong pag-iisip, at buong, sa Tagalog ng strength, buong lakas. Nagkaroon kami ng worship service dito ng music, ng worship team. Doon ko sinabi, Panginoon, patawarin mo po ako doon sa mga naging kaisipan ko. Doon ko ipinahayag na kung ililibing ko lang po yung mga skills and talents na meron ako, ilibing mo na lang din po ako. Ganun din dapat yung bawat isa sa atin. Kung meron kang skills, meron kang talent, huwag kang papayag na nakatiwangwang lang yan dyan, na nabubulok lang yung skills and talents na meron ka. Naghihintay ang Panginoon na yung talent na ibinigay niya sa'yo ay ipagamit mo para sa ikaluluwalhati niya. Sabi sa James 2:17, even so faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang aksyon, walang gawa ay patay. Brother, and di ba we are saved by grace? Naligtas tayo sa biyaya dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ? Yes. Hindi natin ine-earn yung salvation. Yan ay freely given dahil sa biyaya ng Diyos. Pero yung mabubuting gawa, yung pagiging aktibo ng ating pananampalataya, bunga yan. Yan ay palatandaan, ebidensya na ikaw ay totoong tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Ibig sabihin, makikita sa iyo yung mga good works na dapat makita or ini-expect sa buhay ng isang Kristiyano. Nang si Jesus Christ nakapako sa krus, anong ipinahayag niya doon sa krus? Sinabi ba niya na, Ama, ang sakit-sakit na ng mga sugat, ng mga latay. Ibagsak mo lahat ng gumawa sa akin ito, lahat ng Romanong soldier na yan.
patayin mo. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus Christ. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ay isang epitome, best example ng selflessness. If that is not selflessness, hindi ko alam kung ano nang ibig sabihin ng selflessness. So si Jesus Christ ay best example when it comes to selflessness. Kaya kahit may pinagdadaanan ka, patuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ipakita mo na you are selfless dahil meron ka ng Jesus Christ sa buhay mo. At kapag tayo na buhay na selfless, dyan mo matatagpuan yung tunay na kagalakan, yung tunay na joy. Meaning nga nung joy, Jesus first, others second, you last. Una lagi si Jesus Christ sa letter J. Sumunod yung ibang mga tao kasama mga mahal mo sa buhay. Laging panghuli ka sa priority. Doon mo makikita yung tunay na joy kapag laging si Jesus Christ yung nasa unahan ng lahat ng priority ng bawat isa sa atin. 2014, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, nakikinig ako ng isang Christian song. Came to My Rescue ang title by Hillsong. Sabi dun sa lyrics ng chorus, nandun ako sa sala, nakahiga ako sa mahabang couch namin, yung nanay ko nasa kabilang couch, naka-earphone ako. Sabi dun sa lyrics, I called, you answered. Tumawag ako sa iyo, sumagot ka. And you came to my rescue, sinaklolohan mo ako. I wanna be where you are. Gusto kong mapunta kung nasan ka. Alam niyo, nung narinig ko yun, umiiyak talaga ako dun sa sala namin. Sabi ko, Lord, sa loob ko, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay kasi tumanggap na ako sa iyo, okay na ako, ang saya-saya pala pag nasa feeling mo. Tumayo nanay ko, sabi niya, ba't ka umiiyak dyan? Nung iniiyak-iyak mo dyan, sabi ko, ang ganda kasi nung kanta. Pero alam niyo na sinabi ko yun sa Panginoon, merong sagot ang Panginoon sa akin. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa akin? You are selfish. Yun ang sagot ng Panginoon sa akin. Tumanggap ka lang sa akin, gusto mo nang mamatay, hindi ba dapat ang desire ng puso mo, i-share mo din ako sa ibang mga tao? Ang hindi pag-share ng Word of God ay selfishness. Kaya bilang Christian, na sinasabi nating may Jesus Christ ako sa aking buhay, anong ginagawa ng Jesus Christ sa buhay mo na tinanggap mo? Diyan lang, dapat sinishare natin yan sa ibang mga tao. Yan ay pagpapakita ng selflessness. If you're not sharing the Word of God, maaaring nandun ka pa sa kalagay ng pagiging selfish. Kasi inaangkin mo lang yung kaligtasan. Ang pag-share ng salvation ay selflessness. Can we agree to that? Can we say amen? Lord, dapat makita sa atin yung kababaang loob. Hindi porket may title ka na, manager ka, boss ka, pagdating mo dito sa loob ng church, talagang taas, naka-chin up ka at feeling mo, angat ka sa mga naririto. Hindi po ganun ang buhay na na may kababaang loob. At yan yung pinaka-foundation ng magagandang character, kaya nga pangunahin ng poor in the spirit or humility sa tinatawag na Beatitudes sa Sermon on the Mount. Dahil ang humility ang foundation ng iba't ibang magagandang character. Pag humble ka, susunod na lang, magfa-follow na lang yung ibang magagandang character sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Pag nandito tayo sa loob ng gawain ng Panginoon, wala pong mataas dito. Ang pinakamataas lang dito ay ang ating Panginoong Jesus. Anumang title na meron dito sa ibabaw ng lupa, Mayor, President, Governor, Prime Minister, Emperor, at kung ano-ano pang matataas na title, yan title na yan, andyan lang yan sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamataas na title, nandun, lampas sa ibabaw ng lupa. King of Kings and Lord of Lords. Yun yung pinakamataas na title sa lahat. Kaya, best example, best epitome talaga si Jesus Christ ng humility. Why? Sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, bago yung verse 7, sabi sa verse 6, hinubad ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos. Verse 7, but He made Himself as nothing, taking the form of a servant, being made like men. Hinubad niya yung pagka-Diyos para maging kagaya nating mga tao. Mga tao na makasalanan, marurumi, mababaho. Samantalang nandun siya sa langit, meron siyang sariling trono, pinaglilingkuran siya doon, tapos bababa siya dito para maging kagaya natin. Ngayon sa bawat isa sa atin, what do you do with the short dash that you have? Anong ginagawa mo doon sa maikling gitling na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Sa bawat paghinga na mayroon ka, bawat pagtibok ng puso, pagdaloy ng dugo, saan mo ginagamit yung buhay na mayroon ka? Kayo po ang nakakaalam.
pero nawa ma-maximize natin ito sa kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot na mamamatay tayo, yung laman ng gitling natin, puro work lang, puro eskwela lang, mga bagay na walang kabuluhan. Napakaganda na yung gitling na yon. Alam natin na ang laman nun ay paglilingkod sa ating Panginoon. Yang dash na yan, ako lang naman pumili ng meaning niyan eh. Pero pwedeng kayo yung maglagay ng sarili nyong dash. Maging assignment nyo nga, pag-uwi nyo sa bahay. Yang dash, gawan nyo ng sariling meaning. Yung D, A, S, and H. Yan, sa mga YE, mag-send kayo sa GC natin. Titingnan natin kung ano yung mga creative na maiisip ninyo. Pero dapat, positive. Wala akong makikita na yung dash, durugista, adik, sinungaling, hambog. Hindi po ganon. Dapat mga magagandang kahulugan ng dash yung mailalaman po natin diyan. Yan ang example ng lapida. Yung name, available na yung mga pangalan natin. May pangalan tayo. Yung DOB, date of birth, available na din. Yung gitling na meron tayo, available na din. Kasi yun yung life natin eh. Ang wala na lang dyan yung end point ng bawat isa sa atin. Yung kamatayan. Kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. Proverbs 27:1, huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas dahil hindi ka sure kung buhay ka pa sa araw ng bukas. Kahit ako, di ako sure kung may Lunes pa ako sa aking buhay. Di ko pwedeng sabihin, buhay pa ako bukas. Kasi nagpipreach ako dito, may schedule pa ako ng worship leading. No. I cannot use that as a token or as a license for me to boast na may araw pa ako ng bukas. Kaya yung gitling na meron tayo today, sa araw na ito dapat minamaximize natin. Ni-utilize natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hanggat may pagkakataon ka pa, hanggat wala ka pang endpoint, yung buhay na meron ka, huwag mong igugulang sa trabaho, sa pagkita ng pera. Huwag mong igugulang sa pag-aaral. Kailangan natin yung mga bagay na yan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung gitling na meron ka, igugol mo din naman sa Panginoon. Gusto ng Diyos na yung gitling na meron ka, merong Jesus Christ sa gitna. Kaya yung gitling na meron tayo, nawa ganan yung maging laman. Sa gitna ng buhay at kamatayan, or sa pagitan ng buhay at kamatayan, piliin nating manatili sa piling ng ating Panginoon. Sige, tingnan niyo muna yung salitang yan. At ilagay niyo yan sa inyong mga puso bago tayo tumayo. At sa mga gusto na yung gitling ninyo maging makabuluhan, kasi si Lord kahit may claim gitling natin, malaki yung plano niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, kung wala kang plano sa buhay mo, si Lord maraming magagandang plano para sa iyo. Pero si Satan, tatandaan nyo, marami din siyang plano sa atin. Ang tanong, kaninong plano ka makikipag-cooperate? Anong magiging laman ng gitling mo? Plano ng Satan or plano ng Diyos sa buhay mo? Nawa, piliin natin yung plano ng Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! You are worthy to be praised, O Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon, na paglingkuran. Salamat sa gitling na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become
is to worship you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live ay upang mahalin ka, Panginoon. We love you, Jesus. Panginoon. I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live is to love you, Lord Jesus. Ang maging dahilan, laman ng aming mga gitling, ay yung purihin, sambahin ka, mahalin ka. Sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa po sa amin. Napakasarap ng buhay na ang pangunahing layunin ay ang ibigin ka, Panginoon. At kung ikaw ay aming iibigin ng aming buong puso, kaluluwa, pag-iisip at ang buong lakas, lahat ng aming pangailangan, ikaw ang magdaragdag, ikaw ang magpo-provide. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Kaya sa mga kapatid po namin na naririto, sinusuko ang kanilang mga gitling sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po sila na laging maging totoo sa kanilang panata, sa kanilang commitment sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng daya, sa lahat ng inio-offer ng kaaway na dyablo sa amin pong mga buhay. Lagi kaming tatawag sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lahat na buong puso na nagko-commit ng kanilang gitling sa Panginoon, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon na may kasamang pagpupuri sa kanyang pangalan? Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buong linggo na haharapin po namin panibagong pakikipagbaka. Pero alam po namin kakayanin namin dahil ikaw ang siyang aming kasama, Panginoon. Maging pagpapala kami sa trabaho, sa eskwela, sa loob po ng aming pamilya, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng naririto mula sa mga bata, kabataan at mga hindi nakabataan, Panginoon. Lahat ng aming mga desires, ipagkaloob mo according to your perfect will.
timing and purpose sa amin pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, kalwalatian at karangalan. In Jesus' mighty name, lahat ng umibig sa Diyos ay magsabi ng malakas na